Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako panonood, please click mo na yung Jerry's TV. Guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin yung for today's video. Pangulong Duterte, ex-president, pababa ng pababa sa survey. Bulong at Baste, wala sa survey. Napakalayo, mahina na guys. So, yan ang bagong mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Dahil kalalabas lang ng Pulse Asia survey na alam naman natin guys, inaabangan natin lalo na sa politika. Di ba? Napaka-importante nito kasi minsan, di ba, yung mga kababayan natin hindi mahilig sa politika. Lalo sa mga probinsya, malalayong lugar, hindi naman sa ito pinapansin. 'Di ba? Yung mga politika, minsan lalo na pag sa national, 'di ba? Yung mga barangay. Pagdating sa senador, minsan yung iba tumitingin na lang sa survey. So naalala nyo last 2022, napakalakas ni BBM noon. Kaya yung iba, sabi nila kahit nakikita nila kagaya kay Isko, 'di ba? Kahit nakikita nila na maganda yung performance, may mga resibo, sabi ng iba, sayang lang ang boto ko. Kay BBM na ako. 'Di ba? Yun ang mga sinasabi, okay, Lenny na ako. Oh. Pero ngayon, 'di ba, lumalabas pag nakikita mo na yung binoto mo na parang hindi tumutugma doon sa gusto mong mangyari o sablay, lalo na sa ngayon, 'di ba? Eh talagang nagsisisi ka. Maraming ganun guys. Sabi nila, dapat pala binoto ko ng sis ko. kasi, kala ko sayang yung boto ko. Yung pala lalong nasayang. Di ba? Maraming ganun guys. Marami. So ngayon guys, sa senatorial survey, ang Pulse Asia, June 17 to 24, 2024. So nung una guys, itong si Erwin Tulfo. Di ba? So alam naman natin, itong si Tulfo, di ba? Lalo na yung mga pamilya nila, nasa public service talaga sila. Pero okay yan, si Tulfo. Kaso guys, ako talaga, ang nagiging problema ko sa mga ganitong survey din at saka sa Senado, yung magkakapatid, di ba? Kasi nandiyan na yung dalawang Estrada, Jinggoy at JB. Yung Cayetano ngayon ba, dalawa. Yung Villar, dalawa. Yung sino ba ba? O ito, baka sakali itong si Tulfo nga, magiging dalawa na sila ni Rapi Tulfo. Di ba? Kasi napakarami nating mga mamamayan, 110 million. Tapos iilan lang ang nakaupo. 'Di ba? Kaya kaso ganun nga talaga guys. Ito yung survey, ito lumalabas eh, di ba? Si Tito Soto, number 2. Kay Soto, wala naman tayong medyo masabi dito guys. Pero nakita lang natin si Tito Soto nung panahon ni Digong. Di ba? Parang, di ba kumampirin to kay Digong kalaunan nung malapit ng election. Ah, tumiwalag din dahil tatakbo sila ni Lacson, di ba? At eto na naman guys, number 3. Dati ano to, mga number 6 to 8 to, pero tumaas. Di natin alam guys kung bakit tumaas. Si Pia Cayetano, isa sa nag-approve na manatili ang Pogo sa ating bayan na ngayon ay nagiging controversial talaga. Ang daming nilikang problema, malalim, krimen, prostitute, droga, torture, scam, lahat na yan guys ng masasamang gawain napunta dyan sa Pogo. Isa sa mga bumoto na manatili ang Pogo at gawing batas. At yun na nga guys, di ba? Cayetano rin to. Nandiyan na si Alan Peter Cayetano, kapatid niya, di ba? Dadagdagan pa ba natin ng isa guys? Dadagdagan pa ba natin na parang sila na lang ba't wala nang iba? Di ba? Itong si Ben Tulfo, number 4. Although hindi naman ito nagdideklara, pero parang nakikita natin, di ba? Kung biglang tumakbo to, itong si Tulfo, eh paangat ata itong si Rapi. So, ibig sabihin, magpang-abot sila. Kung tatakbong pareho dalawa, although hindi, pareho silang hindi nagdi-declare pa, eh magiging 3 na ang Tulfo. So, lalo pa dumami yung pamilya dyan sa Senado. Guys, di ba? Against, hindi tayo against sa kanila bilang Tulfo, against tayo
dun sa pamilya sa Senado. Si Digong, ito pinakamatindi. Pababa ng pababa. Nung nakaraan, di ba, mga last year din, mga number 1 to. Itong si Digong. Nung nakaraan, number 3 sa Publicus Asia kasi pababa na siya, di ba? At ngayon, number 5 na. Dahil ba yung tao medyo nagsasawa na, di ba, sa kakabatikos kay BBM. At matanda na rin kasi to guys. Maawa na kayo supporter ni Digong. Nakita niyo yung video ni Willie, naalalayan lang, hirap na siya maglakad. Paano pa itong mga kampanya sa buong Pilipinas? Paano pa niya magagawa yung trabaho niya? Yung pagpasok lang araw-araw. Di ba? Yung magmi-meeting sila, magsi-session sila sa Senado na maghapon. Ano pa kaya gagawin nito? Di ba? At narating na yung tuktok, di ba? Naging presidente na siya. Hindi naman nagbago ang bayan. Ano pang asa niya? Hindi naman niya makakakilos sa Senado na siya lang mag-isa. Kailangan ng majority vote yan, di ba? So, tapos sumunod itong si Bongo. Pababa na rin itong si Bongo, guys. 6. At ngayon, ay sinampan na ng kaso nitong si Trillanes na plunder. At yun na nga, guys, meron pang problema itong si Bongo at si Duterte, yung ICC. Baka pag lumabas to, lalo silang mayayari nito. At itong si Marcos, di ba? Amy Marcos. Namamangkado ito sa dalawang ilog. Totoo naman, guys. Ngayon, nakipag-slate siya sa BBM administration. Siyempre, kapatid, baka hindi matanggi yan. Pero alam natin, batikos ng batikos to sa BBM administration. Ganun din, di ba, sa mga Duterte. Die hard daw siya sa Duterte. Kahit siya na lang daw mag-isa, susuportan niya si Digong. Di ba? So, nagiging conflict na alam naman natin ng Duterte, binabakbakan ng Marcos administration. Pagkatapos niyang bakbakan, di ba? Itong ang administrasyon ni BBM, ngayon, naging admin siya. Kaya ngayon, guys, di ba? Galit na galit ang mga DDS. Talagang sabi niya, wala ka na sa amin. Hindi ka na namin iboboto, lumitaw na. Nang manggagamit ka lang. Yan sabi ng mga DDS. At di ba, yun ang nakikita. Di ba, si Baste, binira na rin ito. Huwag mong gamitin ng pamilya namin. Sabi niya. Kaya lalo lumalabas ngayon. Pero nakikita pa natin magkasama sila ni Sara, di ba? So yun guys, itong si Amy. At itong si Pacquiao, yan. Ano, mag-senador na rin to guys. Iwan ko sa inyo kung iboboto nyo pa to. Ako wala eh. Hindi ko na rin to iboboto kasi kailangan pa natin mas iba. Hindi naman tayo against sa kanya pero nakita natin yung mga performance nila, di ba? Naupo na. Tapos itong si Lacson. Okay din itong si Lacson, may paninindigan. Medyo pwede pa. Siyempre si Yorme, bagamat bumaba siya, pero pasok pa rin sa top 12. Kasi hanggang 12 yan, di ba? At di pa rin natin malaman kasi hanggang ngayon hindi pa rin nagdideklara kung magme-mayor siya dito sa Maynila o Senado. Abangan pa natin to guys. Marami pa kasi ano ba ngayon, July, August, September baka magkaalaman na yan. Kasi October magpa-file. Kailangan nilang magdeklara ng September para sa filing ng October. Alam na ng taong bayan. Si Bato, buti nga 11 pa to. Sa Publicus, wala na si Bato eh. So, medyo alanganin pa rin siya sa 11. At si Bong Revilla sa 12, alanganin din. At yung mga dalawang Duterte, si Paulo at si Pulong, malayo pa, guys. Although, hindi rin sila nagdi-declare, pero kagaya ng mga tulpo, hindi naman nagdi-declare, sila Isko, pero pasok naman, di ba? So, medyo malayo pa. Tingnan pa natin sa darating na panahon. So, kayo guys, ano masasabi nyo dito sa latest survey ng Pulse Asia? Approve ba sa inyo to? O talagang magpaulit-ulit na lang tayo ng mga senador guys? Di ba? Pero tignan nyo guys, dito wala si Doc Willie Ong. Samantalang sa Publicus number 1 siya. Yun lang minsan nakakapagtaka sa survey. Pa iba-iba, di ba? So, alright guys, hanggang dito lang po. Mga susunod.